Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us but I hope you're still tuned in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Stockholm, Sweden. Ang Stockholm ay ang kapital ng bansang Sweden na nasa Europe. Sikat na atraksyon po sa Sweden ay ang Vasa Museum, Sarek National Park, Wadstone Castle at marami pang iba. Ayon po sa mga datos, nasa humigit kumulang 25,000 ang mga Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa Sweden. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari nga sa Sweden ng taong 2018, kung saan isang Pilipina po ang nasawi sa kamay mismo ng kanyang banyagang asawa. Sa tingin nyo, tama nga kaya ang kasabihan ng mga matatanda na ang pag-aasawa ay hindi lahat ay pinapalad at hindi rin lahat ng nasa abroad ay okay? Ang Pilipina po ay kinilalang si Mylene Conde Sinambong. Isang simpleng babae, 28 years old at taga Cebu. Isang araw daw nasa isang mall si Mylene nang siya ay maligaw. Kaya naman humingi siya ng tulong sa isang estrangherong lalaki at ito nga ay si Steve. Si Steve Abubakar Alam ay 50 years old, isang aktor at direktor na taga Sweden. Dahil sa pangarap na maging aktor, hindi na nakapagtapos ng high school si Steve at nag-aral na lang sa isang acting school. At sa paglipas ng mga taon, naging isang aktor nga si Steve. Lumabas nga siya sa maraming mga pelikula. Si Steve ay kagagawa lamang ng isang pelikula sa Sweden bago dumating sa Pilipinas. Si Steve ay nasa Pilipinas noon dahil nagkaroon siya ng trabaho bilang isang producer ng isang malaking kumpanya ng pelikula na nakabase sa Lapu-Lapu City. Sabi-sabi nga po ng ilan na love at first sight daw sina Mylene at Steve sa isa't isa. Nagkaroon ng relasyon sina Steve at Mylene. Nagsama sila sa iisang bahay at taong 2009 ay nagpakasal na silang dalawa. Sa larawan nga ng kanilang kasal ay makikita na masaya ang dalawa maging ang mga taong nasa likod ng litrato. Ayon po sa best friend ni Mylene na si Fe, nang nasa Pilipinas pa sina Mylene at Steve, nag-aaway na ang mga ito paminsan-minsan. Pero agad din naman nila itong naayos at salitaan lang. Hindi naman nagsasakitan ang dalawa at nang tumagal ay naging sweet pa nga sila sa isa't isa. Pero isang beses ay may nakita si Fe na mga pasa kay Mylene. Pero akala niya ito ay dahil may sakit o dahil lang sa period. 2 buwan matapos ang kasal ay lumipad sa Sweden sina Mylene at Steve para doon manirahan at bumuo ng kanilang pamilya. Matapos naman ang 1 taon nilang pagsasama, ay ipinanganak ni Mylene ang anak nila ni Steve. Ayon po sa nanay ni Mylene na si Maria, mapag-alaga at mapagmahal naman na asawa si Steve sa kanyang anak noong umpisa. Pero matapos ang ilang taon na pagsasama, ay naging madalas na ang pag-aaway ng mag-asawa. Dagdag pa ni Maria, taong 2011 ay ni-report ni Mylene sa mga pulis si Steve dahil sa pananakit sa kanya at sa kanilang anak. Pero sa huli ay nagkaayos naman ang mag-asawa at nagkasama muli. Kapag kausap niya si Mylene at tatanungin kung okay lang ba ito, wala naman itong sagot. Pero sa tingin ni Maria ay hindi maayos ang lagay ng kanyang anak sa Sweden. Ayon naman po sa kapatid ni Mylene na si Angelo, wala naman talagang nabanggit ang kanyang ate kung may problema silang mag-asawa. Para kay Angelo, masaya at halos perpekto ang pagsasama ng kanyang ate at asawa nito. Nagkaroon pa nga ng pangalawang anak sina Mylene at Steve sa Sweden
ng taong 2014. Mas lalong nagduda si Maria na may problema sina Mylene at ang kanyang asawa dahil iniwan mag-isa ni Steve si Mylene sa ospital nang magkasakit ito ng September 2018. Para pasayahin si Mylene, sinisigurado ni Maria na makikipag-usap sa kanyang anak sa pamamagitan ng video chat. Ang huli nga nilang pag-uusap ay noong September 23, 2018. Ang araw kung kailan nangyari ang krimen. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Maria, ay kakaiba daw nun ang kanyang anak. Sinabi daw kasi sa kanya na kahit anong mangyari ay mahal siya nito. Ang sinabi ni Mylene sa kanya ay, "Ma, mahal na mahal kita." Pero pinatigil ni Maria ang pagsasalita ng kanyang anak. At sinabihan ito na huwag magsalita ng masama. Bigla na lang pinutol ni Mylene ang tawag at nangako sa kanyang nanay na tatawagan siya mamaya-maya. Pero makalipas ang ilang oras ay hindi na tumawag pang muli si Mylene. Ilang beses daw itong tinawagan ng kanyang nanay pero hindi na ito sumasagot. Nang araw din na iyon ay nakareceive ng isang mensahe si Angelo, ang kapatid ni Mylene, mula sa isang Pilipina na kapitbahay lang ni na Mylene sa Sweden. At ipinalam sa kanila ang masamang nangyari kay Mylene. Sinabi sa kanila ng kapitbahay na si Mylene ay patay na at ito ay napatay ng asawa nitong si Steve. Ayon po sa mga news article sa Sweden kung saan nangyari ang krimen, sinaksak ni Steve si Mylene habang ito ay nasa kusina ng kanilang bahay ng gabi ng krimen. Pero base naman po sa mga news article na inilabas dito sa Pilipinas ay namatay si Mylene dahil sa pananakit ni Steve. Ang pangyayari September 23, 2018. Araw ng linggo at naghahanda ng hapunan sa bahay sina Mylene at Steve. Ang nanay ni Steve ay nasa sala noon at inaalagaan ang anak nilang si Mylene. Habang nasa kusina, sina Mylene at Steve ay nag-uusap pero ito ay nauwi sa pag-aaway. Kalaunan nga ay nasaksak ni Steve ang asawang si Mylene. Nagulat na lang daw ang nanay ni Steve nang lumabas ito mula sa kusina at sinasabing tumawag siya ng mga pulis at ambulansya. Nang makarating na ang mga pulis sa bahay, kalmado si Steve habang inaaresto. Inamin naman agad ni Steve ang nagawang krimen. At dahil dito, kinasuhan si Steve ng murder at ikinulong. Nakita ng mga pulis ang isang patalim nang makapasok na sila ng bahay ng mag-asawa kung saan nangyari ang krimen. Agad ding idineklarang patay si Mylene ng mga paramedics nang sila ay dumating. Umamin din si Steve sa mga pulis na siya ay nakainom ng araw na iyon. Ayon po sa isang kamag-anak ni Mylene sa Sweden na hindi na po pinangalanan, bago ang insidente ay tumawag sa kanya si Mylene at sinasabing sinasaktan siya ng kanyang asawa. Umiiyak ito sa tawag at nang hihingi ng saklolo, pinapupunta siya sa bahay nito at nagpapaligtas. Nakwento din ni Mylene sa mga kaibigan na lagi silang nag-aaway ng kanyang asawa pero ayaw niyang magsumbong sa mga pulis sa Sweden. Ayon naman sa isang kaibigan ni Mylene na nasa Pilipinas, noong si Mylene ay nag-aaral pa, masayahin daw ito at may kampiyansa sa sarili. Madalas na nakikipag-usap sa mga tao at nakikipagkaibigan. Pero nang manirahan na si Mylene sa Sweden, para sa kanya, nag-iba na ang kanyang kaibigan. Naging mahiyain at wala na ang tiwala sa sarili. Ang trial ng kaso, October 2018. Inamin muli ni Steven sa korte ang krimen. Pero hindi na po niya sinabi ang dahilan bakit niya nagawa ang krimen. Ayon pa sa trial, makalipas ang ilang taon na pagsasama nila ni Mylene,
sunod-sunod na namamatay ang mga kamag-anak ni Steve. Dinamdam ito ni Steve ng 6 na buwan bago maging maayos muli. Nagkaroon naman si Mylene ng sakit, pero gumaling naman at muling nabuntis. Pero sa kasamang palad ay nawala ang kanilang anak at dinamdam naman ito ni Mylene. Matapos naman po ang ilang taon ay nagkaroon muli ng anak ang dalawa. Ngunit habang tumatagal, dumarami ang problema na mag-asawa. Dumagdag din ang problema ni Steve sa kanyang trabaho. Naubos na noon ang mga role na binibigay kay Steve at ang isang partikular na project na kanyang inaasam ay nawala sa kanya. Dahil dito, nalungkot si Steve sa mga nangyari. Kaya naman, ang Child Custody Office ng Sweden ay nagsimulang magduda sa kung kaya pa bang maging maayos na mga magulang ni Steve at Mylene. Ayon po kasi sa batas ng Sweden, kapag ang mga anak ay nakakaranas na ng malaking risk o panganib sa kanilang kalusugan at personal development dahil sa kalagayan ng kanilang bahay, may posibilidad na kunin ng pamahalaan ang kustodiya ng mga bata. Ayon din po sa ibang mga reports, ang Child Custody Office ng Sweden ay sinisimulan ng iproseso para maalis ang kustodiya ng mga bata mula sa mag-asawa. Ito ay bago nga ang krimen. Nalaman din sa trial na noong September 21, 2018, na-discharge nga mula sa ospital si Mylene. At mula noon, nalaman niya na siya ay may malubhang sakit. At ikinalungkot ito ni Mylene. Kalaunan nga, nalaman din sa investigasyon na naging manginginom na si Steve at halos araw-araw itong umiinom. Si Steve ay sumailalim sa isang mental evaluation dahil sa nagawa niyang krimen. At base po sa mga resulta, dumana si Steve ng serious mental disorder nang nagawa niya ang krimen at bago niya magawa ang krimen. Dahil nga ito sa mga events sa kanyang buhay. Ayon po si Judge, posible nga na humarap sa mga problema si Steve kaya siya nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Nawala na ang katinuan kaya nagawa niya ang krimen. Pero naniniwala sila na may intensyon talaga itong patayin ang asawa dahil noon pa man ay sinasaktan na ni Steve si Mylene. November 2018, nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga ahensya ng ating pamahalaan para sa pamilya ni Mylene sa Cebu at nangakong maiuwi ang mga labi nito. Pero lumabas po ang mga balita na hindi na inuwi pa si Mylene sa Pilipinas, binurol at inilibing na ito sa Sweden noong November 2018. Dumalo po ang pamilya ni Mylene na nasa Pilipinas at ang 2 anak nito. Sinubukan namang tumulong ng pamahalaan sa pamilya ni Mylene para makuha ang kustodiya ng 2 anak nito na nasa pangangalaga ng kamag-anak ni Steve. Pero wala na pong lumabas na balita kung naiuwi nga sa Pilipinas ang mga bata. June 2021, hinatulan ng korte si Steve ng 6 na taon na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!